Si Mayor Kapil, kapal mukha mo talaga. Halos araw-araw pumapasok ka dyan sa Pogo. Ang bahay mo katabi lang dyan. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Ano ka? Ito ang wow trending. Ito, breaking news. Mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil sususpindihin. Ito ay matapos na makita sa CCTV 4 para itakas sa mga Chinese sa Pogo Hub sa Porac. Inisa-isa ni Attorney Toto Kausing ang lugar na may mga Pogo na hawak ng mga politiko sa Pilipinas, sa Cavite, Rimulya, sa Mandaluyong, DILG Secretary Binhor Abalos Jr. sa Bamban, Mayor Alice Guo sa Makati, Binay sa Taguig, Cayetano, sa Porac, Pampanga, Senador Lito Lapid, Gloria Arroyo at Mayor Jing Kapil. Itong si Gloria Macapagal Arroyo at Governor ng Pampanga na si Dennis Pineda, protektor daw di umano sa mga mafia sa Pampanga, sa San Fernando City, Mabalacat City, Angeles City, lahat daw ng mga city sa loob ng Pampanga. Ayon pa kay Toto Kausing na naging Pangulo na ng Pilipinas, ayaw pa ring tumigil. Dapat anya na magpahinga na lang at i-enjoy na ang kinamkam niya na pera noong presidente pa siya ng Pilipinas. Binanatan din ni Attorney Toto Kausing ang judge ng Malulus RTC sa pagbawi nito ng search warrants sa unang araw na pinasok ng grupo ng mga taga-PAOK ang Pogo Hub sa Porac, matapos nga nabawiin ng judge ang naunang search warrant na tagalan na delay ang pagsalakay ng mga taga-PAOK sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Merong 46 na mga gusali ang Pogo Hub sa Porac dahil nga sa dami nito at pabago-bago ng desisyon ng judge. 11 pa lang ang napasok ng mga taga-PAOK TF. Isang interview kay Doc Winston Casio sa laki ng Pogo Hub dyan sa Porac, imposible na walang politiko na nagpoprotekta dito. Hindi daw makapag-operate ang mga Pogo Hub sa Pilipinas, pasugalan, kung walang mga politiko sa likod. Medyo nga naalarma ang mga taga-PAOK nang halughugin nila ang Pogo sa Porac dahil isa sa mga gusali nito ay may nakita silang mga uniforme ng sundalong Chino. OMG, at ang mga bandol-bandol na pera na hinihinalang ginagamit sa money laundering. Iniimbestigahan na ngayon ng mga taga-PAOK kung meron na bang mga nakapasok na sundalo galing China na ginamit lang. Ang palusot ay trabahante lang sila ng Pogo, kaya may buwelta ang mga netizen sa judge na nagbawi ng search warrant at sa mga politikong walang kabusugan sa pera, walang pake. Sa Pilipinas, importante lang sa kanila pera. Gloria Macapagal Arroyo, Senador Lito Lapid, Mayor Jing Kapil at Governor Dennis Pineda. Ito ang komento ng mga netizen. Binawi ng judge para makatakas yung mga Chinese. Pera-pera lang talaga, ang laki siguro ang binigay sa judge. Walang kabusugan yan, si Aling Gloria, nasa mukha naman. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Pati political dynasties ba ay pinasok na rin ng Pogo? BBM, malaking puntos ito sa iyo. Kung maipatigil mo ang Pogo, mag-ingat po kayo, Senador Toto Kausing. Pwede ba namang magkamali sa ganyang pagkakataon ang judge na yan? Tinakpan ng pera ang pag-iisip para bawiin. Price is right, sir. Galing ng mga inchik. Hindi po kaya dapat makasuhan niyang judge at makulong nang magsilbing aral naman sa mga korap na hukom ng ating justice system? Imbestigahan ng judge na nagbawi ng search warrant magkano ang dignidad. Tanggalan ng lisensya, hindi yung tanggalin lang sa serbisyo. Mabuhay ka at kahanga-hanga ang talino, magaling, matapang, masigasig sa paglaban ng katiwalian ng isang RTC judge sa Malulus, Bulacan na dapat tanggalan ng lisensya. Siguro isa sa protektor ng Pogo criminals, dapat aksyonan agad ito. God bless Philippines. Alam mo, Mayor Kapil, kung ano mga pinagbabanggit mo, kesyo, maraming violation ng Pogo. Ay bakit hanggang ngayon hindi mo pinasara? Nagkunwari ka pa. Ikaw nga nag-approve ng building permit yan. Tapos sabihin mo, maraming violation, mga fire clearance, wala. Kapal na mukha mo, kung nagawa ni Vico Soto, bakit di mo magagawa? Ha? Mayor Kapil ng kapal mukha ng Porac Pogo, mas makapal pa mukha mo kay Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Grabe. So anyway, bago tayo magpatuloy, ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog o Toto Kausing.
At ito pong ating palatuntunan ay para sa bayan. At wala tayong isisiwalat dito ng iba, kundi yung tuligsain ang mga korap. Isara ang mga masasama na mga establishmento. Dapat katayin na rin ang mga masasamang tao, sino man siya. Dito mo mapapatunayan na sa sinasabi ni Rizal, hindi ako nag-alala sa mga banyaga, mas nag-alala ako sa mga korap na Pilipino. Yun ang sinasabi ni Jose Rizal nung siya'y nabubuhay pa. Kaya itong isang halimbawa, itong si Mayor Kapil, kunwari ka pa na wala kang kasalanan, kung nagawa ni Vico Soto ipasara ang Pogo dyan sa Pasig, bakit di mo nagawa? Grabe ka ko, ko pa nga, nagdi-deny ka na protector ka ng Poga. Pogo pala, Poga, di Poga. Nako naman talaga to si Mayor Kapil. Oh. Ang patron mo dyan, alam mo sino? Si Bong Pinida. Kasi lumalabas sa aking pagsusuri, si Bong Pinida ang pinakahari ng Pogo sa Pampanga. Sunod-sunuran lang yan si Lito Lapid na binigyan din ng parte ng lupa dyan sa Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Si Mayor Kapil, kapal mukha mo talaga. Halos araw-araw pumapasok ka dyan sa Pogo. Ang bahay mo katabi lang dyan. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Ano ka? Kapal talaga na mukha mo. Mag-resign ka na. Nilalagay mo na sa balag ng alanganin ang buong Kapampangan. Ikaw ba ay nagpapaalila dyan kay Michael Yang? Kayo Bong Pinida nagpaalila kay Michael Yang? Kasi ang alam ko dyan, si Michael Yang ang hari dyan. Tapos yung lupa na yan, na binigay, nakapangalan, inagaw pa yan ni Mr. Roberto Cruz na may-ari ng Grand Royal Palazzo dyan sa Angeles. Dugo at pawis at luha ng mga magsasaka ang inyo diyang sinantabi at inilibing sa lupang yan para lamang maagaw nyo ang lupa at matayuan ng 10 hektarya na Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Ikaw naman, Gloria Macapagal Arroyo, wala ka rin ginagawa. Mga kabalin mo dyan, pinapabayaan mo basta magkapera ka lamang. Naging presidente ka pa ng Pilipinas, ang kapal mo rin talaga. Kaya, sino pa ba kaya magsama-sama? Di, birds with the same kapal, flocks together. Flock together. Ganon yan ang nangyayari dyan sa Porac, Pampanga. Kung ano ang meron sa Porac, Pampanga, ganon din po ang meron sa Bamban, Tarlac, na Pogo. Lahat po yan ay may connection po sa droga. Kunwari lang yung Pogo na yan. Hindi ka naman kikita na malaki sa Pogo para manghatag ka kalahating milyon kay Regional Director Jose Hidalgo ng Region 3 Police Regional Office number 3. Kaya tanggalin mo niyan, Mr. Romil Marbil, yung Regional Director mo dyan. Tanggalin mo na rin dyan yung Provincial Director mo dyan sa buong Pampanga. Tanggalin mo rin dyan kagad-agad ang lahat, pati yung Provincial Director at City Director dyan sa Tarlac at pati sa Bamban. Tanggalin mo na lahat yan. At paikutin mo every 1 month, palit-palit ng ruta ang lahat ng mga opisyal. Kasi ang opisyal natin po, nakipagkutsabahan na sa droga. Kunwari na lang yang Pogo. Triad po ang sa likod niyan. Kaya si Michael Yang po ang utak niya ng lahat ng yan. Si Michael Yang ang economic advisor na Duterte. Kaya kayo, ikaw Lito Lapid, hindi ka makawala kay Duterte. Alam mo na, alam na na yan pala, yung Pogo ang dahilan. Tapos ito naman si Roberto Cruz, na siya ang parang leader ng Victoria Tourism
na siyang nasa pangalan na pag-aari ng Pogo na lupa. Pero, nang agaw ka, tapos dilagay mo si Lito Lapid para proteksyon, ginawa mo dyan, binigyan mo ba dyan ng pwesto na araw-araw pumapasok sa si Mayor Jing Capil dyan, tapos sabihin niya, maraming violation at hindi niya napapasara. Ano ka? Lukuhin mo si Vico Soto? Eh bakit nagawa ni Vico Soto kung hindi mo nagagawa? Ha, Mayor Jing Capil? Kaya sa totoo lang, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas, wala na akong pinaniwalaan. Si Vico Soto na lang. Kaya dapat si Vico Soto, ipakita niyang sample, tatakbo dapat itong presidente sa 2028. Ay, nako. Itong bayan Pilipinas, ha, may magagawa tayo. Huwag mo sabihin, wala tayong magagawa. May magagawa tayo. Ang magagawa natin, number 1, ay ang ating boto. Isilyo na natin. Huwag na nating iboto ulit ang lahat na nasa pwesto ngayon. Palitan nyo na ng bago. Lahat. The only way, ang siguradong pamamaraan para may pagbabago, iboto ang lahat ng bago sa 2025. Ito na, nakita nyo na kung ano gagawin. Paikot-ikot lang yan. Yung si Bong Pineda, hanggat hindi matanggal yan sa Pampanga, ay mananatili ang Pampanga na baon sa kuko ng masamang agila. Sigurado yan kasi si Bong Pineda, kilalang kilala sa Huiting. Kilalang kilala sa, kayo sa Isabong, siyang kakompetensya ni Atongang. Kakompetensya pa siya ng iba pa, ni Arne Teves. Sila nag-aagawan dyan sa Isabong, bilyon-bilyon ang kinikita nila. Kayo naman na mananabong, para makatulong kayo sa bayan, doon kayo magsasabong sa sabungan, hindi dyan sa Isabong. Kasi sa Isabong, lulukuhin lamang kayo, mauubos lamang kagaya ng bayaw ko. 1 milyon na ubos sa Isabong, kahit tulog, nagpupusta. 24 hours ba naman sa isang araw ang palaro ng Isabong? Ay, nako. Hanggang saan mabubuhay itong Pilipinas na ito? Kaya pa ito mabuhay? Sa tingin ko, kaya natin to. Kaya natin to. Itulak natin. Kaming mga bunyog ay nag-dedicate na. Sincero kami para ipaglaban ang kinabukasan ng inang bayan. Isa lamang aming pananaw, katotohanan. Kaya, huwag ka na magmaang-maangan, Mr. Mayor Jing Capil o Kapal. Saan ka kumuha ng kapal na mukha? At ngayon, sa susunod, isisiwalat natin kung paano inagaw ang lupang yan. At isasiwalat din natin kung paano konektado sa Pogo ni Remulla dyan sa Cavite, yung Pogo sa Bamban at Purak, Pampanga. Kaya pati naman ang Pogo dyan sa Mandaluyong kay Secretary Binhara Balos, dyan naman sa Pasay kay Mayor Calixto, diyan naman sa Makati, kay Mayor Binay. Kung sincero kay Mayor Binay, bakit hindi mo tanggalin yung Pogo? Isara mong Pogo diyan sa Makati. Nagkunwari lang kayo naman dyan, mga Cayetano, kung sincero kayo, isara niyo yung Pogo diyan sa Taguig. Puro lang kayo mapagkunwari. Tapos pinagkikitaan pa ninyo na malaki, bilyon-bilyon. Ano na nangyari dyan sa building na ipapatayo para sa building ng Senado? Mula sa 8.3 billion, naging 23 billion, mahigit 10 billion ang kikitain naman ninyo dyan, mga senador kayo? Mga putsang kayo, mga senador kayo? Kunwari pa kayo, kunwari, mga putsa! Ay, nako. So ngayon, ano pang magagawa natin dito? Wala na tayong ibang gagawin dito. Jing Capil, isara mo na yan. Pero wala ka nang isasara. Sinara natin ng PAOK TF. Itong PAOK TF, itong pinakamaasahan sa ngayon. Pasalamat tayo at gumagawa ng maayos ang kanilang commander na si General Gilbert Cruz, na dating general yan, na nakadati sa PNPA, gumraduate yan. Kilalang kilala kong taong yan.
reporter at mga editor pa lamang ako sa People's Threat. Kilala ko na yan, na naka-assign pa yan doon sa San Juan. Naging hepe pa ng San Juan yan. Mabait na tao at magaling na tao. Naging tao pa niya sa Caraga Police Station, Police Regional Office. Yang aking pamangkin na si Colonel Catalunya. Ay, nako. At least meron tayong tinatag na a few good men. Yun lamang ang ating maasahan. Hanggang saan tayo itatawid nito? Sana mayroon mga taong gagaya nila magtatawid sa atin patungo sa sunod na kinabukasan. Wala tayong maasahan kay Digong Duterte. Kasi si Digong, busy siya kay Kibuloy. Naniraid siya ng 3 batalyon. 2 batalyon ng SAP at 1 batalyon na nakaback up mga sundalo. Wala tayong maasahan kay BBM kasi si BBM panay kasinungalingan, panay lamang kunwari ang kanyang mga ginagawa at panay kasama niya ang kanyang Romualdez na pinsan, walang ginagawa kung ginagasta ang pera ng bayan, kuno, akap-apap, ayuda. Saan ka naman makakita ng ayuda? Pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka doon sa Davao del Norte kasi kakompetensya mo mga Duterte, mamimigay ka ng 1 bilyon, nangangailangan bang tao ron? Anong klase? Ginagasta niyong pera? Supreme Court, bakit hindi nyo aksyonan ang aking petisyon na ibabasura ang AKAP funds na yan? Bakit? Hanggang ngayon hindi nyo inaksyonan, hinihingi ko pa naman na i-TRO, ipatigil mo na yung AKAP funds na yan kasama sa pundo ng 12 billion dyan nagagastahin sa plebisito sa COMELEC. Hinihingi ko ipatigil, hinihingi ko rin ipatigil muna yung 276 billion na pundo sa pork barrel ng mga congressman. Pero hanggang ngayon, walang ginagawa ang Supreme Court. Ano ba naman yan? Yung inyong tao, yung inyong korte dyan sa Malolos, Bulacan, Branch 14, nagpalabas ng search warrant para sa Pugo Purak. Tapos babawiin? Anong klase? Nakakakita ka ng kaso na nagdesisyon ng judge tapos babawiin? Anong klase? Judge, lahat ng judge na nakikinig sa akin, lahat ng abogado na nakikinig sa akin, lahat ng justice na nakikinig sa akin, alam nyo yan, kapag nagdesisyon na ang sinumang judge sa isang kaso ay hindi na niya pwedeng bawiin. Ganon lamang ho kasimple. Bakit? He is already deprived or lost. He has lost jurisdiction once he has acted or she has acted on the case. Hindi mo pwede sentensyahan mo ang isa na guilty tapos babawiin mo. Ay, hindi pala guilty. Ay, mali pala. Yan. Sino ba ng judge dyan sa Branch 49? Tanggalin na yan. Kung ako tinanggalan nyo ng lisensya dahil lang namang nag-post ako ng reklamong plunder sa Facebook ko, at totoo naman, may ebidensya naman ako ng mga resibo sa pag-overpress ng 226 million. Bakit hindi nyo tanggalin yung judge na yan? Bakit kayo Supreme Court? Ang laki na kasalanan nyo na hindi nyo inaaksyonan ang sigaw ng bayan na ipatigil ang paggasta kaliwat kanan ng tinatawag na AKAP funds, 10,000 na binibigay bawat tao, tapos babawiin ang 8,500, effectively, ibibigay ninyo ay 1,500 lamang, gaya sa nangyari sa ginawa ninyo sa inipon ninyong mga tao dyan sa Davao del Norte. Sobra kayo, tapos ng isang araw, namatay ang prosecutor na babae, binaril dyan sa Digos. Ano namang proteksyon makukuha ng lahat ng tao sa inyo? Puro kayo papugi. Tapos ito, parang hindi kayo, wala man lang kamalang narinig sa kanila. Narinig mo ba yung mga senador na re-electionist na kumakanta laban sa Pugo? Wala. Ang tumitira lamang sa Pugo, laban sa Kubo ay, sino? Si Wing Gatchalian, saka Risa Hontiveros. Pasulpot-sulpot yan, si Loren Ligarda. Si Rapi Tulfo, pa-cute-cute din. Si Jigo Estrada, pa-cute-cute din kay Mayor Alice Go. Halata na may crush kay Alice Go. Kita mo dyan, nakita mo ba dyan si Bong Revilla? Ha? Wala. Nakita mo ba dyan si Lito Lapid? Wala. Kasi siya pala guilty rin.
Nakikita mo ba dyan si Amy Marcos? Wala! Nakikita mo ba dyan si Cayetano? Wala! Si Chis Escudero? Wala! Si Binay? Wala rin! Ay, nako. Si Robin Padilla? Wala rin! Sino pa? Si Bungo? Wala rin! Si Bato? Wala rin! Yung mga panay, mga wala, huwag nyo na iboto. Yan, mga yan. Please lang. Ay, nako. Kaya, Mayor Jing Kapal, sobrang kapal mo. Mayor Jing Kapil, kapal. Bakit mo pinayagan, binigyan ng building permit, unang-una? Ha? Bakit mo binibigyan ng building permit at patayo yan? Tapos, magkunwari ka na hindi ka protector? Ha? Mayroon akong mga kuhang mga CCTV na kung saan pinatakas mo alas 5, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay pinatakas mo na lahat ng mga Chinese dyan sa Pogo, dyan sa Purak. Ilalabas ko yan sa susunod na mga pagbabanat ko sa lahat ng Pogo. Ang kasunod kong babanatan, kasama na dyan yung nagpapatayo ng Pogo. Yan yung gobernador naman ng Bulacan. Ayaw pa huli ng agaw ng lupa dyan sa Bulacan. Gamit pa ang PNP SWAT. Ginamit pa para mang-agaw ng lupa. Anong klasik ang gobernador ka? Ikaw, Mayor, Secretary Benhur Abalos, bakit mo pinapayagan ang mga pulis mo na gagamitin ng mga politiko mo? Daniel Fernando, itigil na ang kalibugan dyan sa Bulacan. Para sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay tigilan. Nag-aga ka pa ng lupa dyan. Hindi mo nga masikaso. Yung mga baha-baha dyan, ikaw dahilan kung bakit sobrang taas ng baha. Wala na. Lahat ng mga mayor, mga local government, gusto may pogo na. Kasi makikita. Pero ang alam naman ata nila na sa ilalim ng pogo ay may droga. Kung bakit naman si Michael Yang dyan ang protector, ang nag-umpisa niyan, ang nagtayo niyan. Siyempre kasama si Duterte dyan. Kasama siyempre si Bongo. So ano ba ngayon ang mangyayari sa Pilipinas? Bayan ko, kayo ang humusga. Kaya, ikaw Gloria Macapagal Arroyo, ikaw Lito Lapid, kayo dyan mga taga-Pampanga, mga national officers, ikaw Bong Pinida, ikaw Dennis Pinida, na anak ni Bong Pinida, na siyang gobernador ngayon, huwag ka magbabakla-bakla dyan. Pakita mo pagkalalaki mo. Naks. Kaya, wala tayong magagawa. Magandang hapon, Gobernador Dennis Pinida, Bong Pinida, Congresswoman Gloria Arroyo, Senator Lito Lapid, Mayor Jing Kapal,